sa pagkakataon ito ay pag-usapan naman po natin ito pong issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Minarapat po nating kunin ang panig po ng isa pong constitutional expert, ang Assistant Professor po ng UP College of Law na si Attorney Paulo Emanuel Tamase. Attorney Tamase, welcome po sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning po, Attorney Tamase. Good umaga, Drew, John at sa inyong mga tagapakinig. Po, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa himpilan. Attorney Tamase, batid po namin marahil napanood po ninyo itong impeachment kahapon, itong probable cause na nakita nga po ng House Committee on Justice sa impeachment complaints nga po laban kay VP Sara. Unahin ko po muna itong issue ng box, attorney, itong tax records ng BIR, itong tax records po ni VP Sara. Sa inyo po bang tingin, tama lang ho ba na ipaubaya na po sa Senado itong pagbubukas nitong tax records? Or dyan na po mismo dapat sa Kamara? So sa aking pananaw po ay tama naman po na ipinaubaya na lang ng House of Representatives sa Senado yung pagbubukas ng kahon. At may dalawa po kasing practical na dahilan dyan. Yung una po, iniiwasan po siguro ng House of Representatives yung pagkakataon na dahil nga doon sa concerns sa confidentiality ng tax returns ay maiakyat na naman sa Korte Suprema itong kaso ng impeachment. At iniiwasan po yun ng House of Representatives dahil kasalukuyan po mukhang may momentum po yung impeachment, naglabasa na po yung ebidensya, parang malilihis na naman tayo sa pagkakataon na malaman talaga yung katotohanan doon sa mga paratang laban kay Vice President Duterte kung aakyat na naman ito sa Korte, gaya nung nangyari noong nakaraang taon. Yung pangalawang dahilan po siguro ay ang hinahanap lamang naman po sa House of Representatives ay probable cause. At yung standard po na iyon, kung pagbabatayan natin yung batas natin, ay yung po ba yung may sapat na po bang ebidensya upang makumbinse ang isang reasonableng tao na may krimen nga na nangyari o may impeachable offense nga na nangyari at ang taong nasasakdal ay responsable para rito. At batay nga po doon sa ebidensya na lumabas na at hindi naman po kasi pinaunlakan ni Vice President Duterte yung paanyaya sa kanya na makilahok dito sa mga pagdinig sa House of Representatives, wala po tayong, para po sa objective ko lang po na assessment, wala po tayong ibang pagbabasihan, kundi yung ebidensya na naroon. At mukhang sapat naman po iyon na ipakita na may mga anomalya nga. So kung na-meet naman na yung standard na iyon, hindi na po kailangan na buksan yung kahon sa pagkakataong ito, kasi baka madiskaril pa yung mas malaking usapin ukol doon sa responsibilidad ni Vice President Duterte. At kung sa nakita nyo pong itinakbo nitong mga proceeding na ito sa Kamara, mukhang wala nang dahilan para ikangay pumasok pa ang Supreme Court para pigilan. Opo, kung titignan po kasi natin yung mga nangyari na proseso, mukhang tumatalima naman po doon sa mga additional guidelines ng Korte. In particular doon sa concern sa due process. Sobrang ingat po ng House of Representatives doon. Kung makikita ninyo yung proceeding ilang beses even sa mga nakaraang hearing, paulit-ulit na tinatanong ni Chair Luis Tro, di ba? Kung for the record, nariyan po ba yung Vice President, pinaunlakan ho ba siya, binigyan ho ba siya ng paanyaya na magpakita at nasa record po ng House of Representatives iyon. Siguro ang mas mahalaga pong punto dito ay sa saligang batas po natin at sa disenyo kasi ng impeachment na mapapatunayan naman sa kasaysayan ng impeachment sa ating sistema. Malaki yung paggalang na ibinibigay natin sa House of Representatives kung paano niya ididisenyo yung proseso niya. And in fact, pag binalikan natin, kahit yung ruling mismo ng Korte Suprema noong inayos nila ito, nitong kamakailan sa 2026, na ilinaw naman doon na yung House of Representatives, siya talaga nagdedesisyon sa proseso niya. So, kung sumunod po yung House sa sarili niyang proseso at maikli lamang naman po yung rules of impeachment proceedings ng House of Representatives, mukhang hindi naman po dapat magkaroon ng dahilan upang pumasok yung Korte sa panahong ito. Alright.
So nakikita niyo pong magtutuloy-tuloy ito hanggang sa mai-transmit sa Senado, Attorney Tamase. Depende na lang po, no? Kasi hindi pa ho sapat yung probable cause. Ang susunod pong stage dyan ay pagbobotohan po ng plenaryo ng House of Representatives. Kung makakalap po ng 1/3 vote yung House of Representatives na susuportahan yung committee report na ilalabas nitong Committee on Justice, then tatawid na po ito sa Senado at doon naman tayo, yung susunod doon na stage ng impeachment. Kung ang iisipin na lang po siguro natin ay hindi po kasi proseso legal, no, ang impeachment. May political po siya na aspeto. In fact, ang scholars po gaya ko po, no, ang pananaw po ay mas political siya than legal. And therefore, no, dahil doon, mayroong mga konsiderasyon na labas sa legal na tinitignan natin. So, ang tanong talaga dyan, prangkahan lang, ay willing ba yung mga kongresista na bumoto and maput on record na bumoto para sa impeachment ng isang napaka-popular na vice president, no? And yung impeachment po, ang disenyo po niya ay para, at least sa ating sistema, ay nakikita po kasi ng lahat yung nangyayari. Nakikita po ng mamamayan. At yung pag-aasa po ng ating proseso ay bagaman napaka-popular ng isang impeachable officer, kung malinaw naman sa ebidensya, hindi pwedeng ipikit ng isang kongresista yung mata niya doon sa katotohanan, no? And kaya po yung ginawa na proseso din ng House of Representatives. Mukhang nakatuon doon sa konsiderasyon na iyon, yung nangyaring proceeding sa kanila. Right. With your indulgence, Attorney Tamase, okay rin ba sa pananaw ninyo yung pinagigiitan ng kampo naman ni VP Sara, nahaharap lamang sila doon sa pinakatamang forum at pabor ba sa kanila Which itong is the hindi Senate. hindi pagdalo sa proceeding ng Kamara? Well, babalik ko tayo doon sa political at legal na character ng impeachment, no? Yung strategiya po na iyon, mukhang lahitimo naman kasi pag tinignan natin yung patakaran maging sa House of Representatives, kahit hindi magpakita sa simula yung nasasakdal sa impeachment, pwede siya mag-participate later on. And I think ang in-expect natin is kung tatawid nga ito sa Senado, doon natin makikita na ilalabas nila lahat ng depensa nila. So pwede ang nangyari ay upang hindi mo na malaman ng House of Representatives at this point kung ano ba yung dahilan, excuse, no, or defense ni Vice President Duterte, gugulatin yun sa dulo. Okay. Sa Senado. Posible yun. Posible at atas na strategiya yun. Pero titignan natin yung political na aspeto ng impeachment. Maganda ba para sa mamamayan na makita nila na parang walang paggalang yung Vice President natin doon sa sistema ng pananagutan na hindi minamanage naman ng House of Representatives. Siguro, political calculation nila yon kung kaya nila na i-manage yung information networks natin ngayon para ipakita na, hindi biased ito, forum na ito, hindi kami bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng ebidensya ng buo. Dahil dyan, sa Senado na lang kami magpaparticipate. So, posible naman po talaga yon. Kaso, Attorney Tamase, meron pang, tama, no? May hinihintay pang petisyon, yung tugon ng Supreme Court, di ba? Ilan bang petition yun? Hindi ko na mawawala. Pang-apat. Sa dami, marami-rami Apat yan. na po ata ang nahiyain. At naintindihan ko din po yun. Again, legal at patas na strategy po yun kasi dahil nga po doon sa ruling ng Korte Suprema noong 2025, parang ang na-communicate or nakuha naman na signal ng mga partido ay bukas ang Korte para dito sa mga challenge na ito despite all of the issues na flag ng mga akademiko na hindi kadalasan nakikialam ang mga Korte sa question ng impeachment. So patas po yun na legal na strategy. Siguro ang i-emphasize ko na lang po ay kung wala pong TRO, wala pong dahilan upang tumigil yung proseso at kung maglalabas nga po talaga ng TRO, kailangan po mag-ingat yung korte. Or injunction. Kasi mukhang, no, yung injunction or TRO, kasi hilang-hila na po sila ngayon sa politika. At hindi po maganda yun para sa ating mga korte na pabahiran sila ng politika, mawawalan po ng kumpiyansa ang mamamayan sa kanilang mga desisyon. Right? Medyo may bago eh. Medyo kami ni Attorney Drew nahirapan na ika ngay isipin yung ano nga ba itong bagong paglilinaw ng Korte Suprema sa terminong forthwith, Attorney Tamase. Opo, no. So, ang
caveat ko po dito ay hindi pa ho natin nakikita yung desisyon ng korte. Nagre-rely po tayo lahat dito sa press release na inilabas nila kahapon. Opo. Ngunit dahil inilabas na ho nila, patas na ho kasi siya pag-usapan. So siguro yung mga ilang punto po na una, yung ruling po ng korte, muka, base dun sa press conference ay sinasabi nila na ang forthwith ay hindi naman really agad-agad ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun ay kasama pa yung reasonableng oras upang maghanda o kung ano pa mang dahilan ng Senado upang hindi simulan na ang paglilitis ng agad-agad. Makikita niyo yung reaction ng mamamayan, ng normal na mamamayan doon dahil ang ginawa nung iba na nasa social media kahapon ay ginulat lamang nila yung kahalagahan ng forthwith, kahulugan ng forthwith. At parang yung lumalabas po na uniform definition ay immediately, no? Agad, Agad-agad. agad-agad. So, doon po makikita yung tension between yung ordinaryong pag-uunawa ng mamamayan sa dokumento ng saligang batas na sa sistema po kasi natin, people's document po ang saligang batas. So, mahalaga yung interpretasyon ng normal na mamamayan doon sa parang legally ruling ng Korte Suprema. Siguro yung pangalawa pong punto ay hindi naman sa pananaw ko po, no, hindi na po kinailangan actually ng korte maglabas nung kanilang interpretation. Kasi moot na po patay na po yung kaso nung unang impeachment. And kadalasan yung korte nga, iniiwasan niya makialam ito sa mga political na aktibidades dahil nawawala ng kumpiyansa yung mamamayan kung palagay nila na ang korte ay political actor lang din. So ang pinakamalinis sana na solusyon doon ay i-declare na lang nila na moot and academic tapos wag na sila magdagdag. No? Hanggang doon na lang. Hayaan nyo yung mga sumusunod na Senado. For example, itong kasalukuyan sa ilalim ng pamumuno ni Senator Soto na mag-define ng forthwith ayon sa kanilang normal na pag-uunawa. So hindi po talaga actually nalinawan, no? yung sitwasyon. And I think yun po yung pangatlong kritisismo. Kasi yung impeachment po, disenyo talaga niya na maging simple at unquestionable yung proseso. Kasi po pag hinayaan nga po natin yung mga abogado na makialam dito sa proseso na ito, gumugulo lalo and political na itself yung impeachment. So mas mabuti para doon sa politically charged na sitwasyon na simple yung proseso. Pero dahil doon sa ina-define siya ng korte, actually mukhang nakakalito pa. Kasi ngayon, pag-uusapan na naman natin, hindi na yung forthwith, pero ano ibig sabihin ng reasonable? No? Kung ano yung reasonable delay. So nagdadagdag tayo ng additional na kalabuan doon sa issue na iyan. Na hindi naman, honestly, kung normal na tao, titingin ka sa diksyonaryo, hindi naman talaga siya controversial dapat. Tama ba, Attorney Tamase, na itong nilabas na to ng Supreme Court sa forthwith is yung 2025? Walang epekto ito sa kasalukuyan? Yun po yung isang kritisismo na mga akademiko kasi po, ang tinatawag po ng mga, hindi pa ko natin nakita yung desisyon ng korte, but ang tinatawag po kasi ng mga abogado, mga scholar dyan ay yung obiter dictum. So ibig sabihin po nun, hindi na po siya nakatali doon sa pag-uunawa dapat nung kaso or pagsosolusyon ng sa kaso kasi hindi siya necessary. No? Ibig sabihin po nun, yung korte, dahil nga patay na yung 2025 impeachment, pwede naman niya sabihin na tapos na yung kaso. No? Moot and academic, yung po ibig kahulugan nun. So yung sasabi pa ho niya or pagsasuggest niya kung ano po ibig sabihin ng forthwith, parang dagdag na lang po yun, no? Or parang pasintabi na lang po siya. Kaya po ang view po ng mga, I think, no, at least yung emerging view ngayon ay parang hindi naman po niya na itatali kung ano po yung ibig sabihin nun. Kung sa palagay po nung kasalukuyang Senado ay kaya nila magsimula ng trial ng maayos na sinusundan yung agad-agad, no, na pagbabasa ng forthwith, sa palagay ko po hindi po maki-question yun. Okay. Even with the new decision ng Korte Suprema. Alright. Okay. Okay. So, well said, Attorney Tamase. At baka meron ka pang karagdagang panawagan o payo sa ating mga mamamayan. Yung mga Yung nag-aantabay mga ng mga susunod nag-aantabay na kung kabanata. Ano ba ang kahihinatnan ng impeachment na ito? Siguro po, no, kasi ang emerging po lagi na kritisismo sa impeachment bilang proseso ay napakadaming iba pang krisis na nangyayari sa bansa natin. Kaya dapat hindi natin ito prioridad. Iba po yung pag-iisip ko dyan. No? Yung pananagutan po kasi sentral yan sa ating sistema. At
ang pananaw ko po ay kung hindi po kasi natin pinananagot ang ating mga opisyal, doon po sila nagsisimula na nawawalan ng pakialam doon sa kanilang mamamayan. So baka kung pinananagot pa natin yung mga opisyal natin, masusolusyonan po itong problema natin na sa dami ng krisis, parang hindi naman responsive yung ating pamahalaan. So mahalaga po yung diskurso na nangyari sa impeachment. Mahalaga po pag-usapan yung corruption at yung nagaganap na yung mga aligasyon ng corruption sa pamahalaan, lalo na sa napakataas na opisyal. Kaya dapat po ang attitude po natin dito ay palagay ko po yung nakatuon po sa katotohanan. Ano po yung katotohanan nitong mga to? Imbes po dun sa mga legalist at imbes dun sa I think unfair na kritisismo na hindi mahalaga itong usapin na ito. Alright, well said. Marami pong salamat, Attorney Tamase, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good morning, attorney. Ingat po. God bless po. God bless. Thank you. Salamat Thank you Maraming so much. salamat din po. Good morning po. Magandang umaga po. Apa. Si Attorney Paulo Tamase, isa pong legal expert at Assistant Dean ng UP College of Law.